Mga sangkay, meron pong isang video ngayon na kumakalat patungkol po kay Sara Duterte at Amy Marcos na kung saan ako ang interpretasyon ko dito mga sangkay, nako, mukhang napahiya po si Amy Marcos. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? At ito nga po ito, pag-uusapan natin itong ganap, no? Kay Amy Marcos, kung saan may video na kumakalat na tila baga harap-harapan po napahiya ang senadora sa ginawa po ni VP Sara. For me, mga sangkay, nung napanood ko ito, sabi ko nga, ay naku po, ewan ko lang kung nahahalata pa po ito ni Amy Marcos, no? Anyway, bago tayo mag-umpisa, syempre, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.52 million subscribers na. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe ngayon din, guys. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito yun mga sangkay. Ito po yung video na kumakalat. Ito yan, harap-harapan na ginagawang puppet si Amy. Ito po yung post mga sangkay. Ngayon, paano nangyari? Ayon po kasi dito, bibitawan ko lang siya, si Amy Marcos, kapag naibalik na si Rodrigo Duterte. O, panoorin po natin mga sangkay. Dito kasi nagsigawan po yung mga DDS. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan. Dahil sa trabaho ko bilang isang vice president at dating education minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Yan ang eksaktong sinabi sa akin. Yan po ay tumutukoy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga, napakasakit o napakahirap isipin. Hindi daw po nila ma-imagine na ang isang bansa isusuko po ang isang kagaya ni President Duterte sa mga dayuhan. Ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya, siya. Pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Ito na. Kaya ako man ay, kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang mamamayan, nahihiya ako. Nahihiya daw siya. Ginawa natin sa ating dating Pangulo. Ulitin ko lang to mga sangkay, no? Nasabi na rin po ito ni Katong Ying, ni Anthony Taberna. Alam nyo, kayang-kaya po ni PBBM pigilan yung tangkang paghablot ng Interpol kay PRRD na nanghingi nga po ng tulong sa sa PNP, no? At nakita nyo naman sa pangunguna po ni General Torre na ngayon ay PNP chief na. Nakuha po si PRRD. Ngayon, ang ICC wala pang jurisdiction dito sa Pilipinas. Lagi po yung sinasabi. Pero ang Interpol, mayroon. So, ang ICC kumonekta sa Interpol, ang Interpol kumonekta sa atin. Doon po nangyari ang pagkuha kay PRRD. At ngayon, nasa ICC na siya. Ngayon, mga sangkay, alam nyo, kayang-kaya po ni PBBM harangin yun. Kaya nga lang, papaano niya haharangin, mga sangkay? Papaano niya ipagtatanggol si PRRD kung araw-araw siyang sinisiraan? 'Di ba? Parang ganito lang yan. Yung kapitbahay mong chismoso, everyday binabanatan ka, everyday nagpapakalat ng kung ano-ano mga mali-maling impormasyon tungkol sa'yo, chinichismis ka. Ngayon, mga sangkay, may nangyari sa kanya, gaganahan ka bang ipagtanggol siya? May umaaway sa kanya, gaganahan ka bang ipagtanggol siya? Hindi. So, yun ang nangyari kay PBBM.
Wala po siyang ginawa, mga sangkay. Yun lamang po ang pinakamalinaw na picture doon. Wala siyang ginawa. Kasi paano niya gagawin yun kung paano niya yayakapin si PRRD na every time yayakapin niya, mga sangkay, gusto nito makawala at nananakit pa po. 'Di ba? Hindi po literal, pero yun po ang realidad na nangyayari. Kita niyo, mga sangkay, kung paano po sa lahat ng mga presidente, naging presidente sa Pilipinas. Ito, wala akong problema kay PRRD. Mahal ko ang taong yan dahil binoto ko yan. Ganun din po si VP Sara, ganun din po si PBBM. Pero maging realistic lamang po tayo. Walang kahit na sinong presidente ang gumawa ng kagaya ng ginawa ni PRRD sa isang nakaupong presidente. Kasi nung umupo si Ramos, wala pong ginawa itong si Corazon Aquino laban kay Ramos. Nung umupo si Erap, mga sangkay, though nagkaroon po ng impeachment, yung mga matatawag po nating dilawan at that time, mga sangkay, pero hindi po bumakbak itong si Ramos ng kasing tindi ni PRRD. Pagdating po, mga sangkay, ni Gloria, nung graduate na po si Gloria, mga sangkay, hindi rin po bumanat si Erap. Pagdating ni Gloria at pumalit sa kanya si Pinoy, mga sangkay, ay hindi binanat-banatan ni Gloria. Pagdating po ni PRRD, wala pong isang Pinoy na bumanat kay PRRD. Pero pagdating po ni PBBM, PRRD, halos everyday, hindi pa nga po nakakaupo, binabanat-banatan. Pwede nyo po yan i-search. Diba nga po? Kung ano-anong paratang, pero wala pong ebidensya. Diba? Ako mismo, mga sangkay, kung mayroon lamang pong ebidensya, siguro ako po ngayon ay isa sa tumutulig sa pamahalaan ni PBBM. So, wala. Up to now, diba? So ito po ay isang mga sangkay pagtitipon. Ang pagkakaalam ko, ito po ay araw ng Independence Day ng Pilipinas. At syempre, Ito na. inimbita ko si Senator Amy Marcos Ayan na. Dito na po nangyari, mga sangkay. kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, Ito marahil lang iba sinasabing pa-joke to. Pero, ewan ko mga sangkay, for me, parang hindi po ito pa-joke eh. Ito. hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Alam po natin, mga sangkay, na lahat ng yan na nariyan, mga pro-Duterte po yan. At si Amy Marcos, bagamat pro-Duterte siya, yung frontline dito, nakaaway ng mga Duterte, ay isa rin pong Marcos. Pero ito nangyari. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Mayroon pong video na ito, mga sangkay. Ewan ko kung andito pa. Sobrang nakakaano to kasi nagsigawan po sila. Hanapin po natin, no? Gusto ko pong makita kasi pambihira. Kahit ako medyo naano ako, mga sangkay. Napaisip ako, pambihira. Aba, harap-harapan to Ito yon, mga sangkay. Tingnan natin. Kasi harap-harapan po ito, mga sangkay, na talaga nga namang binigwasan si Amy Marcos. Hindi ko alam paano niya na-take ito, mga sangkay. Pero ayun na nga. Wala na nangyari na. Ang nangyari. Ito, tingnan po natin. Kasi mayroon pong video, nakitang-kita po talaga na itong si Amy Marcos, medyo napahiya po talaga ng husto. Not sure kung ito, mga sangkay. Tingnan po natin. Hindi ito, mga sangkay. Pero yun na nga, balikan po natin yung video na to. Nagsigawan yung mga tao. Diba? Nagsigawan yung mga tao ng Duterte. Pambira, mga sangkay. Para mo na rin sinabing
kayo ang may kasalanan, parang ganun, isa ka sa may kasalanan. Ngayon, parang ang ganap dyan, inabuli po si Amy Marcos. Nagpadala sa kanya sa Hague. Ikaw ang magbabalik sa Nagtawanan yung mga tao dyan, mga sangkay, tapos nagsigawan ng bring him home. kanya sa Pilipinas. Diba? Nagsigawan, no? Tapos ito, mga sangkay, alam mo po natin kung sino sinisigawan dyan? Si Amy Marcos. Kita nyo, huminto pa po si Sara Duterte. Hindi man lamang po niya inawat, mga sangkay. Pwede naman niyang sabihin na joke lang ito, pero alam ko na si Amy Marcos, talagang solid yan sa atin. Talagang namang ginagawa niya ngayon ang lahat ng pamamaraan para po maibalik si PRRD. Diba? Di ba? Ako ba din naghatod sa iyahan dito? Diliman? Di ba? O, di iyahang iksuon man. Di ikaw ang magbalik ana dito sa mua sa Davao. Grabe. Kaya dala-dala ko yan siya lagi. Kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa Okay. So, ayan, mga sangkay. kampanya Ano po namin yung sa interpretasyon nyo dyan? Kayo ba, sa tingin nyo, naniniwala kayo na pinahiya dito si Amy Marcos? Ako kasi, yun yung interpretation ko. Talagang hiniya dito si Amy Marcos sa harap po ng mga DDS. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.